Record ko. Okay. So we will live also in our Facebook group. I will try if I can live here sa parang walang choice. Walang choice dito. Okay, so we have the choices here. Okay. Okay, we will try to live if we can live on our Facebook. So this is a series Bible study on biblical history in the book of Genesis. Okay, so we'll try our page to stay online. Okay. So good morning. So we will start as medyo maingay lang yung background dito. Medyo malayo na nga po sila. Pero marinig po ba yung kanila dyan? Usapan nila? Hindi naman po. Hindi naman. Okay. So that's good. Kasi naka-headset naman ako dito. Okay, so good morning and we are now on our series on biblical history. Medyo matagal po na hindi tayo nakapag-online dahil I am in my missionary trip here in the Philippines. And so now we will start. This is our topic. This is actually 47th or 48th studies na. Parang kailan lang, ano? So, ngayon ay ang ating chapter na pagtuunan ng pansin ay dito po sa Genesis chapter 25 verses 1 to 34. So ito po ay patungkol sa pagkamatay ni Abraham at yun din po ay naitala din po yung pagkapanganak kay Jacob and Esau. So atin pong tungayan kung paano po na ang Panginoon ay nagtala sa pamagitan po ni Moses ng kasaysayan sa pagkamatay po ni Abraham. Sa ating prayer thought, ito po yung sabi, Abraham learned of God the greatest lesson ever given to mortal. His prayer that he might see Christ before he should die was answered. So, yung napakita sa kanya ay talagang si Kristo po yun, ano? So that is a pre-existence of Jesus Christ where he was before he was born. And then he says, he saw Christ. He saw all that mortal can see and live. By making an entire surrender, he was able to understand the vision of Christ which had been given him. He was shown that in giving his only begotten Son to save sinners from eternal ruin, God making a greater and more wonderful sacrifice than ever man could make. Through his own suffering, Abraham was enabled to behold the Savior's mission of sacrifice. But Israel would not understand that which was so unwelcome to their proud hearts. Christ's words concerning Abraham conveyed to his hearers no deep significance. The Pharisees saw in them only pressed ground for covering. They retorted with a sneer as if they would prove Jesus to be madman. Thou art not 50 years old,
and hast thou seen Abraham? This was actually recorded in chapter 8 of John, na kung saan ay si Jesus Christ declared that before Abraham was, I am. So yun po yung sinabi doon sa John chapter 8 verse 58. With solemn dignity, Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. So yan po mga kapatid, ano? Na before Abraham died, he had seen God. Okay, so this is actually where the pre-existence of Jesus Christ, where Jesus Christ himself was shown or was seen by Abraham. And this was actually the prayer of Abraham that he could see Jesus Christ before before he died. So that's why Jesus Christ testifies in John chapter 8 verse 58 that before Abraham was, I am. That's why he said, Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. So inulit po natin yan para at least mayroon po tayong significant truth that we can glean or we can get from our study today. Okay, so before we continue on, let us pray. Okay. Our dear and loving Father, at this moment, oh God, we come before the presence as we continue on with our biblical study, biblical history. May your continual guidance be upon us, oh God, through the power of the Holy Spirit, that we can learn a lot of things as we deal with the biblical history. Thank you so much. Bless our brothers and sisters who will be following this recorded and also the live. May you bless them as well. Help us and sustain us with a grace that everything will be learned today. We pray in the name of Jesus. Amen. Okay. Now, okay, so we will just proceed with our study. This is where we can continue on the Abraham's life after Sarah died. She was buried, and Abraham actually buy a land that will be the graveyard of those patriarchs na kung saan ay yun po yung naging libingan ng mga patriarka at that time na una pong nilibing dito ay si Sarah. Okay? Now, dito po sa chapter 25 ay atin pong matunghayan. Sundan nyo lang po ako para mas-shorten po natin ang ating pag-aaral sa umagang ito. Ay sundan nyo lang po sa verses 1 to 4. Ano po? Ng Genesis chapter 25. Okay lang po ba, Sister Verinka, that we will just continue so that ma-shorten po natin yung time natin? Yes po. No problem po. No, sundan nyo lang po yung verses na ating bigyan ng pansin. Ano? Dito po tayo sa Genesis chapter 25 verses 1 to 4. Now, there are points that we can deal with. Una po rito, Abraham again took a wife. So hindi lang po si Sarah ang kanyang asawa. Ano po? At si Hagar. At yun po yung mga kabahagi po sa kasaysayan. This was after the death of Sarah, recorded in Genesis chapter 23, verses 1 and 2, and verse 19. So there was nothing wrong with Abraham taking another wife after Sarah's death. Pero doon sa panahon na asawa niya pa si Sarah, si Sarah mismo talaga nag-propose noon na take Hagar as your wife. Kaya nga po nagkaanak sila kay Ismael. At dito po natin mapapansin na in this chapter, Ismael was recorded and his genealogy, his offspring, was mentioned here in this chapter. Kaya mapapansin po natin na dito po sa chapter 25 ay dito po yung natala yung pagkamatay ni
Abraham kung ilang taon po siya at ganun din po si Ismael at kung paano po na si Isaac ay nagkaroon din po ng anak. No po? At sabi rin po ang patuloy po dito ng mga punto, her name was Keturah. So ang napangasawa po ni Abraham na kung saan ay after Sarah's death ay si Keturah. It is easy to forget that Abraham had a second wife, and he fathered 6 more sons through her. In total, Abraham had 8 sons. Isaac through Sarah, Ismael through Hagar, and these 6 through Keturah. So yun po mga kapatid, ano? So dito po sa biblical history, malalaman po natin na si Abraham ay nagkaroon ng 3 asawa. Okay? Una, si Sarah. Pangalawa po ay si Hagar. At pangatlo po itong si Keturah. At nagkaroon nga po sila ng mga anak. Tag-isa kay Sarah at Hagar. Ngayon dito po kay Keturah ay nag-anak pa po siya ng 6. So 8 po ang buong angkan na kung saan magmula kay Abraham. Now, she bore him. Ito po ay tinutukoy si Keturah ay nagkaroon po ng mga anak. Zimran, Jokshan, Medan, Midian. So dito po naggaling yung Midianites. Ano? Isbak and Showa. So these are actually the sons na kung saan ay naging kasama po sa biblical history. And these are the distinct peoples group. No? For example, the Midianites came from Midian. And these sons through Keturah were also a further demonstration that in Abraham's marriage to Sarah, whatever fertility problems that existed were on the part of Sarah, not Abraham. Okay, so yung nangyari po na problema kay Sarah ay yun po ay talagang is a miracle na ginawa ng Panginoon na nagkaroon pa ng anak si Sarah at doon po yung covenant ng Panginoon ay ipagkaloob. So dito po sa ating pag-aaral sa verses 1 to 4 ay tinatala po dito yung ito po yung legal na pangalawang asawa ni Abraham dahil tinagurian na itong si Hagar is actually a problem that exists because of the proposal na ginawa po ni Sarah. Okay? So, yan po ay isang kabahagi po dito sa biblical history. Now, punta po tayo dito sa verses 5 and 6. Okay, sundan lang po ninyo. Ang mga punto po dito, una ay Abraham gave all that he had to Isaac. Yan pong nabanggit dyan sa talatang yan. Na bagamat nagkaroon po siya ng 6 na anak kay Keturah, ay binigyan po ng priority ni Abraham yung una niyang anak, yung may covenant na kung si Isaac po. Isaac po yung ang nai-promise po ng Panginoon at regalo ng Panginoon sa kanila ni Sarah. So Abraham gave his wealth to Isaac and he gave the promise of the land that God had promised. So yan po yung talagang ang magmamana po ng lupain na kung saan ang Panginoon ay nagpangako kay Abraham ay binigay po kay Isaac. He sent them eastward away from Isaac, his son. So yan po yung mga nangyari na kung saan ay pinapunta po sila eastward. At alam po natin ito yung Middle East. Okay? So makikita po natin na itong mga sa Middle East ay mga lahi po yan. Mga lahi ng mga anak ni Keturah na kung saan yun po yung naitala dito sa biblical history. And then Abraham gave gifts to the sons of the concubines. Okay, so binigyan niya rin po ng mga mana or kabahagi po sa mga ari-arian. Maari na mayroon pong sariling
ari-arian si Abraham na hindi po doon na itukoy kay Isaac. So, ang kanya po ay binigay doon sa mga anak niya sa iba niyang asawa. So, the only such relationship we know of in Abraham's life was with Hagar. So, yan po yung binigyan niya ng mga mana din po. So, perhaps this is also a reference to Keturah. So, ito'y tumutukoy din po kay Keturah, na letting us know that though she was Abraham's wife, itong si Keturah, in regard to God's covenant promise to Abraham and his descendant, she was not on the same level as Sarah. So yan po mga kapatid yung pagkakaiba kay Sarah. Dahil si Sarah po talaga yung talagang kinikilala na the wife of Abraham. Kaya nga po sa kasaysayan, parang hindi po nababanggit itong si Keturah, no? Because in the Bible history, we know that the first wife is the one that given the priority or the talagang pangako ng Panginoon. Kaya mapapansin po natin dito sa verses 5 and 6. Okay. Now dito po sa verses 7 to 11, ay mayroon po tayong tatlong punto po dyan. Ano? Na kung saan ay binabanggit po dito na then Abraham breathed his last and died. So ito po ay bahagi po na kung saan ay si Abraham ay malapit nang mamatay. Ano? So Abraham passed from the scene being one of the most important men in the Bible. Kaya mapapansin po natin na si Abraham isa sa mga importanteng tao na naitala po dito sa biblical history. He is mentioned 70 times in the New Testament alone. Nakita niyo mga kapatid. So, matandaan po natin na in the New Testament alone, Abraham was mentioned 70 times. Ilan po bang book sa Old New Testament? Di po ba mayroon lamang 27 books? Sa Old Testament, there are 39 books. So, sa New Testament, 27 books, 70 times na mention ang pangalan ni Abraham. Okay, so ganun po popular ang pangalan po ni Abraham sa New Testament writers. Okay, so he died in a good old age, an old man and full of years. Alam po natin, ang kanyang edad po ay 175 years. Imagine 175 years. Ngayon siguro ay wala nang taong mamuhay ng ganyan, Kahaba. Abraham lived a remarkably long life of 175 years. By many measures, his life was not perfect. Yan po ang ating mapapansin sa buhay ni Abraham. Bagamat kinakonsidered po siya na father of faith, but yet he is not perfect. So the same with us, we are not perfect. But it is by grace that it was manifested by the gift of faith na kung saan ay nagkaroon po tayo ng pag-asa na we have hope na kung saan ay binigyan po na tayo ng pagkakataon na magkaroon po ng relasyon sa ating Panginoon. At yung relationship na yun po sa pamagitan po ng kapangyarihan ng kanyang salita na umakay sa atin, nangusap po sa atin. Dahil alam po natin mga kapatid na without the Word of God, no one had been changed. Wala pong mababago. Ang salita po ng Diyos ay talagang parang espada po yan na talagang tumatalab. Tumatalab doon sa ibuturan o talagang loob-looban natin na siyan po yung kapangyarihan na nag-move sa atin na nagkaroon po tayo ng pananampalataya. That's why faith is a gift from God. Okay? So, yan po ang sabi sa Romans 10:17 na kung saan ay ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig. Kaya kung ang tao ay hindi makinig po ng salita ng Diyos, walang kapangyarihan na dadaloy po sa kanya. Walang pagbabago. Ngunit kung ang tao ay nakinig, yan po ang salita ng Diyos ay matalas po yan. Na kung saan yan po ang magpaalaala sa atin at yan po ang maging kapangyarihan na siyang gagawa sa ating buhay. Sabi po rito, he was a man of faith who had a real relationship with God, of remarkable obedience and a true friend of God.
So yun po yung natatala sa Old Testament, 2 Chronicles 27, and then James chapter 2 verse 23. Na kung saan nababanggit po dyan na siya po ay with remarkable obedience, bagaman sa kanyang buhay ay mayroon din pong roller coaster na pangyayari po, na mayroon din pong doubt na nangyari. Nag-doubt po siya nung nagkaroon ng drought or tigutom sa Kanan, sa Canaan. Kaya nakapunta po siya ng Egypt. At nagsinungaling po siya. At ganun pa man ay ang Panginoon ay paulit-ulit na tumatawag po sa kanya at tumugon naman po si Abraham. And then after the death of Abraham, that God blessed his son, Isaac. So Abraham was a great man, but he was only a man. Wala pong ipagyabang ang tao. Bagamat sabihin natin na Abraham was a man of faith, but it was God behind it. Okay? God's work passed on from one generation to the next. Yan po ang ating makikita sa biblical history, sa kasaysayan ng Biblia, na yung pagpapala ng Panginoon ay dumadaloy mula sa isang lahi patungo sa lahi, o sa ibang lahi, at sa atin ngayon. So now, God would carry on the work of the covenant first promised to Abraham through Isaac. Kaya yon po, nung namatay na si Abraham, ay meron pa rin pong tagapagmana ng covenant ng ating Panginoon, ng tipan. Okay. Now, dito po sa verses 12 to 18, ay mayroon na po dalawang mga punto dyan, ay sundan lang po ninyo, na kung saan sabi po rito, now this is the genealogy of Ismael. Ay bakit po ba nabanggit pa dito si Ismael? Dahil kabahagi po siya sa buhay ni Abraham. Na bagamat siya po ay anak ni Hagar, na si Hagar po ay Egyptian, ay nakasampid o nakaugnay doon sa buhay ni Abraham. Kaya nga po pagkamatay ni Abraham ay nabanggit po dito ang lahi ni Ismael. Okay? Kaya nga po sabi rito, here the 12 sons of Ismael was our name. So dito po ay nagkaroon siya po ng 12 na sons si Ismael na binanggit po dyan sa talata. No? With so many sons to carry on his family name, Ismael was a blessed man. Mapansin po natin na yung mga Islam, blessed din po sila. Kaya dito po ay mapapansin natin na Ismael was actually yung talagang ancestor ng mga Islams o ng mga Muslim, Kaya nga po, they are also blessed because they are also our brothers, but yet in different sect, and also that they have their own beliefs, but yet God allows it to happen. And also, God bless them. No? Ibig sabihin nito mga kapatid, God has no respecter of persons. Kahit masama, mabuti, andyan po ang Panginoon, may papapala pa rin. Pero hindi po yan ibig sabihin na tinatanggap ng Panginoon. Sa iba po yung pagpapala sa tinatanggap. Okay, ito po yung mapapansin natin sa biblical history. Na bagamat hindi po pinili ng Diyos yung anak na si Ismael, dahil ang covenant po, ang tipan ng Diyos, ay nasa kay Isaac. Okay? But parehas po silang tumanggap ng blessing. Blessing of life. Blessing of those things that God has created. So ito po yung mapapansin natin. Kaya we as human, we must also respect others. Ito po yung ma-learn natin, na bagamat iba-iba tayong mga paniniwala, ang Panginoon po ay no respecters of person. They may be blessed by the Lord. Ay yan po yung mapapansin natin dito. Kaya we can learn that we need to have the character of God as well. So however, he was not blessed with the inheritance of the covenant God made to Abraham. Yan lang po ang mga kapatid yung pagkakaiba, na mayroon pong blessing na pinagkaloob, na kung saan ito po yung tipan. Yun pong tipan ang wala po si Ismael. Yes, mabubuhay po siya,
may mga kayamanan or mga bagay na kanyang matangkilik. Ngunit ang covenant ng Panginoon ay wala po doon. No? Yun lang po ang pagkakaiba natin. No? So, 12 princes, 137 years was gathered to his people. He died in the presence of all his brethren. All of this description show what a blessed man Ismael was. So within his life, 137 years old, si Ismael, at siya po ay namatay. At nagkaroon po siya ng mga lahi na kung saan ito po ay kumalat din po sa sanglibutan. And we consider also Ismael that was blessed man as well. So though he did not receive the Abrahamic covenant, God's blessing and hand was upon him. Yan po ang ating mapapansin sa biblical history. Na bagamat itong mga Islam o mga Muslim at yung lahi ni Ismael, ay makikita natin na ang Diyos po ay nagpapala din. No? Kaya nga po ay we as God's people, we need to bless others as well. No? Even they may persecute you. Even they will be having this hatred against you. But yet, we actually should have the attributes or the life of character of God. Na kung saan ay mayroon pong pagpapala din po. Na kung saan ay nais ng Panginoon na dadaloy po sa atin. Pagpapala na yan, ang kinikilala natin na human being, they are also creatures na sila po ay nilikha din po ng Panginoon. Okay, dito po tayo sa verses 19 to 23. Okay? Na kung saan ay mapapansin po natin dito na si Isaac ay talagang pleaded to God. Bakit po? Ang problema ni Abraham ay naging problema din po ni Isaac. Okay? Anong pong problema ni Isaac? Ay barren. Ay parang hindi magkaanak itong si Rebecca. Na kung saan ay si Rebecca, di po ba, maalala natin na siya po ay ang inutusan po ni Abraham ay si yung Elisha na kung saan ay Eliezer na kung saan yung katulong na taga Damascus na siya po ang binigyan ng karapatan, authority ni Abraham na maghanap ng asawa. Kaya itong si Rebecca ay tugon sa panalangin din ni Eleazar na kung saan ay nanalangin si Eleazar na kung sino ang makapagpainom ng aking camel ay siya ang tugon ng Panginoon na magiging asawa ni Isaac. Kaya nga po itong si Rebecca ay tugon po sa panalangin ni Eleazar. No? Yung talagang loyal na servant ni Abraham. No? At dito po mapapansin natin na paano po dadalo yung covenant ng Panginoon. Kung itong si Rebecca ay barren din. Kaya itong si Isaac naman mga kapatid ay may pananampalataya na kung saan ay talagang panalangin siya hanggang sa uli na nagkaroon po ng anak. Ano? Even the son of promise did not come into the promise easily. Kaya mga kapatid, ito po makukuha natin dito sa biblical history. No? Bagamat may promise ang Panginoon, hindi po yan dali-dali lang. It's not an instant thing. Kundi mayroon pong proseso na kung saan ay there is a patience. Pasensya. Kaya doon sa Revelation chapter 14, verse 12, here are the patience of the saints. Mayroon pong pagtsatsaga yung mga banal. Alam nila na may promise ang Panginoon na ililigtas sila. Pero they need to have patience. Ganun din po ang nangyari dito kay Isaac. Ano? It only came through waiting and prayer. So ngayon po mga kapatid, we are waiting. And we need to pray as well. We can trust that the prayers of a husband for his wife have a special effectiveness. Yan pong nakita natin dito.
na si Isaac mismo as husband ay nananalangin po para magkaroon ng anak itong si Rebecca. Kaya nga po, the Lord granted this plea. Ay sinagot po ng Panginoon ang kanyang panalangin. And Rebecca, his wife, conceived. This prayer was answered, but some 20 years after Isaac and Abraham first married. Imagine mga kapatid, 20 years na dito mga kapatid, kuminsan ay sa mag-asawa ay kung hindi mag-asawa ang asawa niya within 1 year or 2 years, ay medyo nagkakaroon ng problema. Pero itong si Isaac mga kapatid ay very consistent at talagang nandun po yung kanyang pagmamahal kay Rebecca na kung saan naghintay na hindi po siya katulad ni Abraham na nagkaroon ng wala namang pong recommendation or proposal itong si Rebecca na para magkaanak tayo ay kunin mo wala mga kapatid ano. So mapapansin po natin dito no na kung saan ay dito na ang prayer ay napaka-powerful prayer of the husband. Their faith and persistence in prayer was tested and invited to grow through many years. Imagine 20 years. Ay matagal po yan. Para sa atin po ay talagang yan po ay katagalan na. So as well as these were the only children born to Abraham and Rebecca. At ito po ay nag-iisa no na kung saan ay magkaroon po ng ito lang po yung kanyang naging anak. Okay? At alam po natin, dito ay mapapansin natin na it's actually a controversy within the womb of Rebecca. Mapapansin po natin yan at the latter part of this chapter. So she went to inquire of the Lord. The struggle that seems to take place in Rebecca's womb made her seek God. As she sought him, the Lord spoke to her regarding number of children in her womb, their gender, and the destiny of those sons in her womb. Dito po mapapansin natin na bago pa man ipinanganak po yung anak ni Rebecca, ay sinabi na po ng Panginoon. Okay, mapapansin po natin siyan sa verses 24 na kung saan ay dito po ay part pa rin ng chapter 20, ito po 19 to 23, ay sinabi po ng Panginoon that 2 nations are in your womb. Dalawang nasyon ang nasa iyong sinapupunan. Dahil siyempre lumalaki yung tiyan niya at napapansin niya po na parang sumasakit. Siyempre pag maggumalaw po yan, ay talagang nag-uumpugan yan doon sa loob ng womb ni Rebecca. Kaya nga po dito ay mapapansin natin na kung saan ay nag-inquire po sa Panginoon. At sinabi po ng Panginoon, ito po yung mayroon pong dalawang nasyon na nasa kanyang sinapupunan. At what God said is simple. Rebecca would give birth to twins. So, kambal. Magkaroon po na siyang kambal. Ano? Ito na po si Jacob at si Esau. At dito rin po ay napapansin natin na they were named according to their characteristics. Okay. The twins would each father nations. One shall be greater than the other, and the younger will be greater than the older. Okay, so ito po yung prophecy na nangyayari. At talagang natupad po mga kapatid. And the older shall serve the younger. In this case, God chose to go against the accepted pattern of the younger serving the older. In Romans chapter 9, verse 10 to 13, the Apostle Paul used this choice of Jacob over Esau before their birth as an illustration of God's sovereign choice. Kaya mga kapatid, ang Panginoon, siya po ang may alam. Kaya nga po wala pong makapagyabang na I have faith, I
I am saved because of my works. No. I am saved because I choose God. If I will not choose God, I have no hope. Mga kapatid, kung yan po ang ating pagsasabi, ay parang tinanggalan natin ng Panginoon ng kapangyarihan na siya po ang pumili sa atin. Okay? So there is actually, bagamat sabihin natin na, parang may predestination ng Panginoon na kahit ano palang gawin ko kung hindi ako pinili, ay hindi na ako magkaroon ng pag-asa. Ito po ay it is a controversy among believers na kung saan ay sabi nila na ang Diyos ay parang ginawa tayong robot. Pero hindi ganon, mga kapatid. Dahil hindi ganon kadali ang pagpili din ng Panginoon. Na there is a struggle in a person na kung saan ay ito po ay bunga rin po. Bunga ng kasalanan na lumukob po sa sanglibutan. Kaya nga po mayroong struggle. So these struggles actually are results of the transgression of men. At alam po natin yung lahi, the genealogy. Kaya nga po sa 10 utos, nandun po na yung kasalanan ay mayroon pong tinatawag na inherited na mga result of sin. Kaya nga po mayroon tinatawag na yung anak ay magkaroon ng hypertension o high blood o diabetes because of the blood na kung saan ay minana mula doon sa mga magulang. So this is actually the sin of the people or the parents that had been inherited by the children. So yan po yung makikita natin dito sa kasaysayan na there is a different implication ng pangyayari po na ang younger will be the master. Mapapansin natin dito sa kasaysayan nito at dito po naitala na dahil din po sa ginawa ni Esau. Okay, dito po sa verses 24 to 26, the birth of Jacob and Esau. Indeed, there were twins in her womb. Kaya natupad po ang sinabi ng Panginoon na talagang dalawa. The truth of the unseen promise was fulfilled by something that could be seen. Dahil alam po natin, mga kapatid, na yes, sinabi yun ng Panginoon na dalawang nasyon ang nasa iyong sinapupunan at ito po ay maglalaban na kung saan ang younger will be somewhat the head. Kasi siya po ang paglilingkuran nitong panganay. Bakit? Ano pong nangyari? Kaya sabi po rito, when the time came for them to be born, there were in fact twins in Rebekah's womb and God's word was proved true. Kaya kung ano pong sinasabi ng Panginoon sa mga propesiya, mga hula, ay talagang may katuparan. Okay? And the first came out red. Ito po yung panganay. Lumabas po at mayroon po talagang kanyang balat ay para bagang may mga balahibo. Kaya nga po ay tinawag siyang Esau. Okay? The circumstances surrounding the birth of each child were responsible for their names. So they were named in accordance with what characteristic they have. Kung ano po ang nasa kanila na nakikita, yun po yung pinangalan sa kanila. So Esau referred to the hairiness and hair color of the firstborn child. Jacob referred to the way the second-born was holding on the heel of his brother. Talagang hinawakan niya yung tikod ng kanyang kapatid nung lumabas po sa sinapupunan ni Rebecca. Additionally, the idea of a heel catcher meant something in that day. It had the idea of trickster. Ibig sabihin talagang kwan po siya, supplanter. Supplanter in the sense that talagang may trick na kunin niya yung pagkapanganay nitong nauna. Dahil gusto niya mauna, kaya inawakan niya yun. Okay? Yun po yung
cultural or custom po nila na kinikilala po nila. Pag ang bata po ay mag-hold on sa heel, it means that he wants to be on the top. Yan po yung squandrel na sinasabi po dito. Or rascal. Rascal na talagang mang-aagaw. No? Pero it was allowed. No? It wasn't a compliment. Hindi po maganda na maging supplanter or deceiver itong pangalawa. Bagamat ito po ay pinintulutan ng Panginoon at yung covenant ng Panginoon ay napunta pa doon. So dito po yung makikita natin na it's different situation, but yet we cannot judge. Kaya nga po sa atin mga kapatid, lesson sa atin, na bagamat gaano man kasama yung tao, we must learn that in his life, in the end of his life, there may be changes. Kaya we understand and respect each other. So the difference, sabi po rito sa verses 27 to 28, the different character of Jacob and Esau. So dito po ay pinapahayag na may dalawang katangian na magkakaiba. Okay? Esau was a skillful hunter, a man of the field. But Jacob was a mild man. Mild man. Okay? So, like so many siblings in a family, katulad po sa maraming mga anak sa isang pamilya, si Jacob at si Esau po ay mayroon pong katangian na talagang magkakaiba. Na parang sinasabi natin mga kapatid ay magkalaban po talaga. Na kung saan ay opposite po. Ang isa ay gusto mangangaso, ang isa ay just mere simple man. Na kung saan ay common man nga po. Jacob and Esau were very different from each other in their personality and tastes. Yung taste. And as is sometimes the is, each parent had a favorite child. Itong si Isaac, sino pong paborito niya? Siyempre ang panganay. Kasi ang panganay po, siya pong tinatawag na progenitor. Yung progenitor, mga kapatid, siya po ang magdadala ng pangalan ng pamilya. Okay? Siya po yung talaga firstborn na siya sana ang magdadala ng pangalan ng pamilya at ng covenant. Pero ano po mangyayari? Okay, dito po ang mapapansin natin na itong si Rebecca ay love niya ito. Gusto niya si Jacob. Kaya nga si Rebecca ay mayroon pong mga suggestion dito na kung saan ay matutunan po natin sa ating pasunod na mga pag-aaral. So Jacob was a mild man. The Hebrew word for mild has the idea of coolness. Coolness, tahimik lang mga kapatid. Dahil before po siya gumawa ng isang bagay, ay talagang po yan, cool. Natitignan niya po ang every side of the coin, mga kapatid. So instead of someone who is weak or effeminate, mayroon po siya talagang decision. The Hebrew word for calm or mild is used in Job chapter 1 verse 8 as well. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on earth, a blameless and upright, one who fears God and shun evil. So nagamit dito ko yung term na yon, yung mild man, ay ibig sabihin po niyan ay blameless, parang po ba? Mayroon po siyang katangian na talagang kung ano po ang mangyayari, just accept it. Pero pag ginawa niya po yun, ay yun na po yun, mga kapatid. So itong yung kanyang katangian ay nandun po kay Jacob. Kaya nga po ito ang nagwagi sa kasaysayan. Ano? So verses 29 to 34, ito po yung last mga verses na kung saan ay natala po dito sa Genesis chapter 25. Jacob cooked a stew, and Esau came in from the field. Kaya nga po itong busy ito si Esau to hunt the animals. But
pag nag-hunting ka po, you actually, he was an adventurous, talagang adventure, na talagang napagod siya. Kaya siguro ay pag-uwi niya po ay talagang pagod na pagod siya at gutom na gutom. So here, its son acted consistently with his own natural inclination. So mayroon po silang sariling inclination na ang isa po ay talagang naghahan at yun na nga po ang nangyari. Itong si Jacob naman ay mahilig magluto. No? At alam po natin siguro talagang masarap magluto ito si Jacob. And ito pong nangyari na dahil sa pagod ni Esau ay gusto niyang kumain. At talagang naamoy niya ang sarap ng luto ni Jacob. Kaya nga po ay talagang naibinta niya. Kaya sabi rito sa talatang ito mga kapatid, sell me. Ito po yung hamon ni Jacob. Dahil hindi lang po siya na basta-basta ibigay lang yung pagkain. Mayroon po siyang talagang gustong mangyari. Dahil siya nga po ang nagawak doon sa hill ng kapatid niya, na ayaw niya po na mauna, dapat siya ang mauna. So ito po yung katangian ni Jacob. Jacob knew that the birthright was valuable and he wanted it. Yun po yung talagang parang focus, parang priority ni Jacob, na kung saan alam niya na ang birthright ay mayroon pong kapakinabangan na ito po yung dapat priority. Sa kabilang banda, itong si Esau naman ay walang pakialam. He needs just his life na makasurvive. Kaya makikita po natin yan sa katangian ng tao ngayon. Ayaw po nila yung, nakita nila yung truth. Pero mas mahalaga sa kanila, pag mawala ito sa akin, mawalan ako ng mga pagpapala, mawalan ako ng benefits, mawala ako ng kaibigan, mawala ako ng ganito. Yan po ang katangian ng karamihan. Na alam po nila ang katotohanan, nabasa nila ang katotohanan, pero may posisyon na sila. Ayaw nilang bitawan. Itong si mga kapatid ay si Esau ay talagang yan ay dahil sa pagkain. Dahil sa mawalan siya parang mawalan siya ng buhay, ay ibininta niya po ang pinakamalaga. Ganon din po ang mga nangyayari sa ngayon. Na marami pong mga tao na nandyan na po ay yung katotohanan para sa buhay na walang hanggan. Pero hindi nila maiwanan yon dahil sa kanilang iniisip na buhay. Na kung saan ay, sabi nga po ng Panginoon, ang siyang sumunod sa akin na bagamat mawala ang kanyang buhay, ay mapasa kanya ito. Kabaliktaran po mga kapatid, na ang sino mang nawala ng kanyang buhay ay magkaroon ito. Ngunit yung mga taong na gusto nila yung kanilang parang ayaw nilang bitawan, ay yun po ang mawawala sa kanila. So, it's passages in Deuteronomy 21:17 and 1 Chronicle 5:1-2 ay makita natin dito mga kapatid na these are actually the benefit of birthright. Na magkaroon po siya ng material and spiritual na benepisyo. Ngunit ito ay pinawalang bahala ni Esau. Kaya nga po, naibenta niya ang kanyang birthright. Ganon din po sa mga leaders ngayon. Yes, you are leading, pero mawawala po yun sa iyo dahil ibininta mo po ang birthright. Ang birthright po ay nandoon yung material and spiritual things na ipinagkaloob po ng Panginoon. Kaya there is a struggle in itself in the church na mayroon po dyan Esauites and Jacobites. Napansin niyo po, Sister Susan, nasa iglesia po,
mayroong Jacobites at saka Esauites, na ang Diyos po ay nagpahayag sa atin na ito mas importante. Ito yung katotohanan. Ito yung prinsipyo. Ito yung birthright. Ipahayag mo yun sa kanila, yung katotohanan, hindi nila mabitawan yung dito ako kumakain, dito ako nabubuhay, dito ako may kaibigan, dito ako nagtagal. Kaya yun po ang pagbinta nila ng birthright. Okay? Nawalan tuloy sila ng mana na ipagkaloob po ng Panginoon. So the son of the birthright received a double portion and inheritance, and he also became the head of the family and spiritual leader upon passing of the father. Yan po ang kahalaga yung birthright, na siya po ang maging head. Kaya nga po sa kasaysayan, sa prophecy, ito po ay na-founded sa kasaysayan. Okay, sa pinag-aralan po natin, ito po ay kasaysayan na nangyari, ngunit may election po ito, may implication. Ang katotohanan po dito, na those who will reject the birthright, those who will actually cling to their material things, ay mawawalan po nito. Katulad po kay Esau, ay talagang gusto niya mapanatili ang kanyang buhay. Dahil gutom na gutom siya, uhaw na uhaw, binintan niya ang kanyang birthright. Ang mga benepisyo na ipagkaloob ng Panginoon ay nawawala o mawawala ito kung hindi natin pinapahalagan. Sabi rito, I am about to die. Ito po yung sabi ni Esau. Ay, mamamatay na ako. Kaya ano pang halaga nito kung mamamatay na lang ako? So yan po yung actually nababasa natin dyan sa mga passage na yan. Na kung saan ay napansin po natin na mas malaga kay Esau yung mga temporal na bagay. Pero yung katotohanan, yung benepisyo, ang covenant na naka-link doon sa birthright na yon ay nawala sa kanya. So ganun po mga kapatid. So I will die or one day anyway. So what good is this birthright to me? Parang pinawalang halaga niya po yung birthright. Kaya swear to me as of this day. Jacob answered the character of his name, acting like a heel catcher. Ito na po yung lumalabas na talaga yung kanyang katangian. He was acting like a squanderer or a rascal in taking advantage of his brother. Kasi alam niya gutom na gutom yung kapatid niya. Kaya talagang mapilitan itong si Esau na ibibinta ang kanyang birthright. And sold his birthright to Jacob. Ito nga po ang nangyari. Esau thought title of the spiritual heritage connected to the birthright, he valued only material things. So a spiritual birthright meant little to him when his stomach was hungry. Many, if not most people, also place little value on spiritual things. Kaya ito po yung katotohanan nga mapapansin po natin. Maraming mga tao na they are considering, they value the material things than the spiritual things. Kaya ito po ang lesson natin, mga kapatid, na are we like Jacob or Esau? Na those people who are considering the things on material, na pag hindi ko gawin to, mamatay ako, wala akong ganito, ganyan. Ito ang mawala sa kanya. Thus Esau despised his birthright. Esau's character as a fornicator and profane person, according to Hebrews chapter 12, verse 16, shows God was entirely correct in choosing Jacob over Esau to carry on the birthright, even though Jacob was younger. So it's actually justified. The vindication of God is at the end of his life.
na makita po natin dito sa trial na nangyari po kay Esau, na mas importante po sa kanya yung mga material things. But Jacob, he considered that birthright is very important. At talagang natamo niya po. Kaya ganun sa atin mga kapatid, if we have that desire to have that eternal life, then buy. God said, buy of me gold tried in the fire, and white raiment, and also the eye salves that will make us rich. So, bagamat mawala itong mga material things in us, but if we cling to the truth that God has sent to us, that God has given us, even mawala ka ng material things, mga kapatid, God has promised that it will be with you. Yan po ay mapasa atin. Okay? Any reaction po? So dito po natapos ang ating 34 verses sa ating pag-aaral po sa chapter 25. Okay? Any reaction? Short reaction po, and then we can end our study for today. Okay? So wala na po. Okay, so to close our study for today, I'm very happy that you continue on with our study today. At pasalamat po tayo sa Panginoon na God has lesson for us today that we need to claim the promises of the Lord, na magtiwala po sa Kanya, na if we desire life, then it will be with you. But if we just cling to the things of this world without that spiritual things na kinakailangan po natin, then we will lose even the material things as well. Even our life will be gone. Okay, so tayo po ay manalangin sa ating closing. Sister Veronica, can you pray for us this morning? Yes. Okay, thank you. Panginoon sa lahat. Kayo po, Panginoon, ang siyang pinupuri at natas namin sa mga oras na ito, sapagkat kayo po, Panginoon, ang siyang pumili sa atin. At maraming salamat, Panginoon, sa panibagong buhay na inyong pinagkaloob, sa panibagong umaga, Panginoon. Panginoon ay aming natanggap. Maraming salamat, Panginoon, sa mga mensahe na aming narinig, sa mga salita, Panginoon, na inyong pinagkaloob sa amin ngayong umaga. Panginoon, aming na ang inyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa. At sa gayon, Panginoon, ay aming mag-glorify po kayo hanggang sa paglubog ng araw na ito, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po yan ang bawat isa. At gamitin niyo po kaming instrumento at pagpapala, maging daluyan sa pagpapala na ito, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Veronica, Sister Air. Thank you. God bless. Thank you po, brother. God bless. Okay. Tomorrow siguro wala po tayo kasi umpisa na po yung kwan dito. There is a gathering here. So God bless. Okay po. God bless po.